Bata pa lamang si Margaret ay nananabik na siya sa kanyang ama. Iyan ay dahil maaga itong nawalay sa kanya dahil sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya naman isang araw, We received letter from OWA. So dun sa letter, nagulat kami na kahit isang pangalan namin wala dun sa beneficiary niya. Pero meron dun 2 pangalan ng lalaki na nakalagay doon relationship is son sa kanya. So doon namin din na-confirm na meron na siyang ibang family. ang pangungulila ni Margaret sa ama ay nagsimulang mapalitan ng puot. More than 10 years din siguro yun na, yun nga, parang wala siya. So lumalaki ako nung wala siya. Alam mo yung naghahanap ka ng magde-defend sa'yo, yung magpa-protect sa'yo. Pero wala akong matakbuhan. Dami rin namin paghirap. Kailangan ko mag-work ng maaga nun para lang makapagtapos ako ng college. So yun nga, kina-question ko rin si God, bakit pa ako pinanganak? At very young age, I tried to commit suicide. So, sinakal ko yung sarili ko sa ilalim ng kumot kasi parang sabi ko, sana mamatay na lang ako. Siguro pag nawala ako, baka yung problems din ng family mawawala na kasi baka ako lang naman yung may dala ng mga problema na yun eh. Kasabay ng tila paglaya ni Margaret ay kanyang napansin ang pagbabago ng kanyang kapatid. Doon na napansin ni Margaret ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Seeing the changes in her life, parang sabi ko, anong meron doon? Bakit sa ate iba na? So, nung time na yon, doon ko naintindihan yung God's love, yung forgiveness, and doon ko lang din naintindihan na si Christ, ganun niya tayo kamahal, na yun nga, parang broken pieces ako, pero okay lang sa kanya na masugatan siya, na masaktan siya, basta mabuo niya lang ako ulit. So, yun yung time na nag-accept ako kay Christ, and sabi ko, Lord, sinusurrender ko na rin po sa iyo to. Alam ko, Lord, na napatawad mo ako dun sa nagawa kong kasalanan. And because of that forgiveness, I can also forgive those people who hurt me.